Magandang araw mga ka-inside The Story PH. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamapanganib na tensyon sa mundo ngayon, ang lumalalang alitan sa pagitan ng Iran at Israel. Isang krisis na kinatatakutan ng marami na maaaring magdala sa mundo sa isang mas malaking digmaan. Ito ang part 4 ng ating espesyal na series. Kung bago ka pa lamang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-follow, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong documentary videos. Simulan na natin ang kwento. Taong 2026. Matapos ang mga unang pag-atake at paghihiganti, ang digmaan sa pagitan ng Iran at Israel ay hindi na lamang simpleng alitan ng dalawang bansa. Ito ay naging isang krisis na maaaring magpasabog ng isang pandaigdigang digmaan. Habang lumilipad ang mga missile sa kalangitan ng gitnang silangan, ang buong mundo ay tila humihinto. Ang mga makapangyarihang bansa ay nagsisimulang pumili ng panig. Ang mga ekonomiya ay nanginginig. At ang mga tao sa buong mundo ay nagtatanong ng isang nakakatakot na tanong. Ito na ba ang simula ng ikatlong digmaang pandaigdig? Habang patindi ng patindi ang laban ng Iran at Israel, nagsimulang sumali ang iba pang grupo at bansa sa rehiyon. Ang militanteng grupo na Hezbollah mula sa Lebanon ay naglunsad ng mga rocket attack papunta sa hilagang bahagi ng Israel. Kasabay nito, ang Hamas mula sa Gaza Strip ay nagsimula ring umatake. Sa loob lamang ng ilang araw, ang digmaan ay kumalat sa maraming front. Hilaga, timog, at maging sa dagat. Ang gitnang silangan ay muling naging isang malaking larangan ng digmaan. Habang lumalala ang sitwasyon, nagsimulang makialam ang mga superpower ng mundo. Ang United States, na matagal nang kakampi ng Israel, ay nagpadala ng mga aircraft carrier sa rehiyon. Ang mga barkong pandigma nito ay pumuwesto sa Persian Gulf at Mediterranean Sea. Layunin nilang ipakita na handa silang ipagtanggol ang kanilang kaalyado. Ngunit hindi nagtagal, may isa pang makapangyarihang bansa ang nagsalita. Ang Rusya ay nagbabala laban sa anumang direktang pag-atake laban sa Iran. Samantala, ang China ay nanawagan ng agarang tigil putukan habang lihim na pinoprotektahan ang mga interes nito sa rehiyon. Unti-unti, ang lokal na digmaan ay nagiging isang global crisis. Habang patuloy ang digmaan, nagsimula ring maramdaman ng buong mundo ang epekto nito. Ang presyo ng langis ay biglang tumaas. Ito ay dahil malapit ang digmaan sa Strait of Hormuz, isa sa pinakamahalagang ruta ng langis sa buong mundo. Kapag ito ay isinara o nasira, maaaring tumigil ang malaking bahagi ng supply ng langis sa planeta. Ang mga stock market sa iba't ibang bansa ay bumagsak. Ang mga airline ay nagsimulang umiwas sa gitnang silangan. At ang mga bansa ay nagsimulang maghanda para sa isang posibleng pandaigdigang krisis. Isa sa pinakamalaking kinatatakutan ng mundo ay ang posibilidad ng nuclear war. Matagal nang pinaniniwalaan na ang Israel ay may nuclear weapons kahit hindi nila ito opisyal na inaamin. Samantala, ang Iran ay matagal nang pinaghihinala ang nagde-develop ng nuclear capability. Kung ang digmaan ay tuluyang mawalan ng kontrol, may takot na maaaring gamitin ang mga sandatang ito. At kapag nangyari iyon, hindi lamang gitnang silangan ang maaapektuhan, ang buong mundo. Habang papalapit sa mas malaking trahedya ang sitwasyon, nagpulong ang United Nations. Ang kanilang layunin, pigilan ang digmaan bago pa ito lumala. Ngunit sa loob ng Security Council, nahati ang mga bansa. Ang bawat superpower ay may sariling interes. Ang bawat isa ay may sariling kakampi. At dahil dito, naging mahirap makahanap ng solusyon. Habang tumatagal ang diskusyon, patuloy ang pagbagsak ng mga bomba. Habang ang mga lider ng mundo ay nagdedebate, ang mga ordinaryong tao ang nagdurusa. Sa mga lungsod ng Tehran, ang mga pamilya ay nagtatago sa mga basement habang tumutunog ang mga sirena. Sa Tel Aviv, ang mga tao ay tumatakbo papunta sa mga bomb shelter. Ang mga bata ay natutong matulog sa tunog ng sirena. At ang mga magulang ay may isang tanong sa kanilang isip. Kailan matatapos ang digmaang ito? Sa kasaysayan ng mundo,
Maraming digmaan ang nagsimula sa isang maliit na alitan. Ngunit minsan, ang maliliit na spark ay nagiging isang malaking apoy. Ang digmaan sa pagitan ng Iran at Israel ay maaaring manatiling isang regional conflict o maaari itong maging simula ng isang pandaigdigang digmaan. Sa ngayon, ang mundo ay naghihintay at ang hinaharap ng sangkatauhan ay nakasabit sa isang manipis na sinulid. Maraming salamat mga ka-inside The Story PH sa pagsama sa isa na namang kwento ng totoong pangyayari. At diyan nagtatapos ang ating kwento ngayon tungkol sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Abangan ang part 5. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag makalimutang i-like, i-share at i-follow at mag-subscribe para sa susunod pang mga tunay na pangyayari. Hanggang sa muli mga ka-inside The Story PH.